Isang mapagpalang araw po mga kaparehas. Biglaan po tayong nabisita dito po sa tinaguriang Action Man ng Barangay Pagala, City of Baliwag, Bulacan, na kung saan siya po ay tunay na gumawa, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan dito po sa Barangay Pagala. Akin pong karangalang pinakikilala po sa inyo ang tunay na may malasakit at talagang nagmamalasakit sa kanyang mga kabarangay na si ginagalang punong barangay Mark Anthony Macmac Velasquez. Good morning, Kap. Kumusta na po kayo? Sa ngayon, siyempre okay kami. Ito nga, masarap magsilbi sa ating barangay. Wow, ganun po sana. Laging masarap at masaya. Oo. Kap, ako po yung natutuwa at isang karangalan po ng Parehas News na kayo po ay makapanayam at kami po ay inyong pinaunlakan na ayon po sa aming balita first time nyo po humarap sa media na napakaswerte ko po. At ito po isang aking malaking karangalan na kayo po ay aking makapanayam. Kap, pwede po ba nating ikwento? Noon po ba kayo ay bago maging punong barangay, ito po ay mayroon po kayong mga naipangako. Kumusta po ba yung mga naipangako po natin sa kanila? Nung ako'y kwento ko lang medyo para medyo maintindihan yung mga nagawa ng inyo pong lingkod. Nung ako po ay unang lumaban, pinangako ko na magkaroon ng sariling laruan, basketbola ng ating barangay. At pinangarap din natin na magkaroon ng isang eskwelahan sapagkat itong ating barangay walang eskwelahan. Yan po yung mga pangunahing ginusto ng inyong lingkod na magkaroon ng isang basketball. Kaya nung ako po'y naupo at nanalo, ito po'y aking kauna-unahan na proyekto na ginawa dito sa ating barangay. Bumili po tayo ng sariling lupa ng barangay na tinayuan po ng isang basketballan para ang ating mga kabataan ay mayroong mapaglaruan. Pangalawa, lumapit po tayo sa dating Mayor Ferdy B. Estrella. Ngayon po ay Vice Mayor na ng ating lungsod. Napagbigyan niya po tayo na magkaroon ng pagtatayuan ng ating eskwelahan na pinapangarap. Kaya po ang inyo pong lingkod tuwan-tuwa sapagkat sabi ko nga po, bihira po yung ganitong sitwasyon na ipinangako na natutupad po. Opo, tama. Kaya nung time po na yon, napasalamat ako kay Mayor Ferdy dahil sa binigay niya sa aming barangay na magkaroon ng isang tayuang eskwelahan. Sa ngayon po na ang mayor na po ay ang kanyang mami, si Mami Sonia Estrella. Natuwa na naman po ang inyong lingkod sapagkat ngayon po eskwelahan naman po, building naman po yung kanyang inano sa atin. Ipinangako sa atin. At wow. Hindi lang po ipinangako kasi nag-groundbreaking na po yung building tuloy-tuloy na po, Oo, hinihintay na lang po natin yung pondo na manggagaling sa national. Parang ganun po ayos Siguro hindi po matatapos tong taon na to, baka mag-start na Kaya Ayos sabi po, ko, ito yung pinangarap ko nung una akong nanalo, na ngayon ay unti-unting natutupad. Opo. Ang balita po namin, Kap, meron na po pala kayong sariling truck ng basura. Yes, oo. Nung nga po, isa rin yan sa ating ipinangako sa ating kabarangay na magkaroon tayo ng sariling panghakot ng basura. Sapagkat yan po yung kaunang-unang daing ng ating mga kabarangay, bumabaho po sa karsada. Sapagkat sa dami po ng hinahakutan ng ating panghakot ng basura, hindi na po sapat. Kaya po naging desisyon po ng inyong lingkod na gawing proyekto na magkaroon po tayo ng sariling panghakot ng basura. Kaya ngayon po, nasa katuparan na po yan, hindi po yan pangako. Binili po natin yan para sa ating mga kabarangay. Kumbaga, tinatamasa na po nila yung kaginawahan po ng paghakot. Opo. Ang balita po namin, meron na rin po kayong sariling ambulansya.
Yes, opo. Totally po, bigay po yan ng ating mahal na mayor. Pero sa pamamagitan mo po, ano? Yes, sa pamamagitan din po ng inyong lingkod, ni-request po natin yan sa ating mahal na mayor. Pero Kap, ito po napakagandang balita na nabalitaan po namin. Gusto lang po namin na manggaling po sa iyong bibig kung totoo po ba yung na-survey namin na bukod po kasi sa ibang barangay, kayo lang po. O bukod tangi sa ibang lugar, bukod tanging kayo lang daw po ang mayroong tinatawag dito na financial assistance na nagkakahalaga po ng 10,000 sa sino mga wag naman sanang mangyaring may sakit. Totoo po ba to na nakakatanggap po sila ng financial assistance na buhat po sa pondo po ng inyong barangay? Yes po, totoo po yan. Nung una po tayo naupo, isa din po yan sa ating ginawa. Patuloy po na ginagawa sa ngayon. Na pag po may lumalapit sa atin na malaki po ang bill, talaga pong binibigay po natin is 10,000, 5,000, 3,000. Pinakamaliit po yung magbigay po tayo ng 1,000, yung po yung pambili lang po ng gamot na wala po sa ating barangay. Ito po ba'y kalaban o hindi? Yes po. Totally po, hindi po sa akin to, di na po nila rumirekta sa akin. Doon na po sa opisina po ng barangay. Hindi po yung kailangan pa may approval po ni Kapitan. Wala pong ganun. Wala na pong approval nyo. No? Kung sino po yung gustong humingi ng tulong sa barangay, rekta po sila pumupunta doon. Doon lang po sa ating admin ng barangay, ipinapasa po nila yung kanilang requirements para po mabigyan po sila, maisama po sila doon sa bibigyan ng cheque. Saka ano lang po, hindi po to cash na binibigay natin. Cheque po ng barangay, yung inaabot natin sa kanila. Para sila po ang mag-withdraw sa land bank. Ganun po. Para malinis po, no? Yes po. Hindi magagamit ng sindikato. Ay, hindi po yung, kasi pag kasi, ang iisipin nila nako, baka mamaya. Pasabwat. Kumbaga sa ghost project Ghost ko na kahit to. Ghost helping. Oo, ganun po. Kap, balita ko po, meron na rin po kayong sarili pong fire truck po dito sa barangay. Opo, inano din po natin, nagpundar din po ang ating barangay ng sariling fire truck. Sapagkat nakikita po natin, parami na po kasi ang mga mamamayan ng ating barangay Pag-ala. Dati ito bukid. Ngayon po puro subdivision na po yung ating hawak. Puro mall. Kaya po kailangan natin magpundar ng isang fire truck. Ito po galing pa rin sa ira ng ating barangay. Diyan po natin kinuha yung pambili dyan. Ito din po ba na meron po 3,000 silang nakukuha. Ang maganda po dito, kahit daw po pala hindi ganong matatalino, pasok po sa inyong scholarship program. Opo. Totoo din po yan. Nag-umpisa po yan din. Nung ako unang upo, nagkaroon na po kami yan. Nag-umpisa po yan, kung di ako nagkakamali, is 1.5. Parang ganun Opo. 1.5, naging 2,000, naging 2,500, hanggang pataas po yan. Kasi ang ano po namin diyan, pag tumataas po yung budget, tataas din po yung yung ibibigay kasi doon po tayo kukuha. Depende po tayo doon. Kasi totally pinaghahati-hati po natin yan 55% para po yan sa sa pasweldohin ng barangay. Tapos nandiyan po yung 20% na development fund. Yan. Kumbaga ano po yan, hati-hati. Kaya hindi ko po pwedeng hindi natin sila mabigyan na pagtaas. Dahil kumbaga sabi ko nga, yung sweldo, parang sweldo Di ba, ang sweldo, pagka tumaas ang pondo, tataas din ang sweldo ng barangay. Kailangan, hindi lang sweldo tataas din yung ibibigay natin sa ating mga kabarangay. Para hindi sila maiiwan. Hindi sila maiiwan. Pantay-pantay kami ang pagtaas namin. Yun po, isa din po yun sa ating proyekto nung tayo pa unang... Hanggang ngayon po ba, tinatamasa pa po nila? Opo, tinatamasa nila yan. Ayos po. Walang putol yan. Yearly talaga pong sila ay nakakakuha dyan. Pagdating po ba sa ating katahimikan dito sa ating barangay, kumusta po ba ang ating barangay Pag-ala? Sa katahimikan, nung ako po ay naupo, simula nung ako ay naupo, talaga naman pong, yan po ang pinupursigahan natin na gabi-gabi po talagang tayo ay dumuduty sa barangay. Halos minsan umuwi na po tayo alas 5. Hinihintay muna nating matapos yung ating mga kabarangay na matapos yung kanilang mga reklamo. Wow. Kaya po ang inyong lingkod, patuloy po dumuduty sa gabi kasi nasa gabi po yung problema.
Nandiyan po yung mga magnanakaw. Kaya Nandiyan more po on yung... sa gabi po kayo Yes, bumuduti, no? opo. Kasi po sa araw, naglagay na po tayo ng tao dyan sa araw eh. Meron tayong sekretary, may marami na sila, treasurer no? tayo, may konsihal tayo. Kumbaga, nandiyan sila lahat. Kaya ako po, pagka dumuti, kunyari, duty po ako ng 10 o'clock, alas 10. Aalis naman po ako doon ng mga alas 2, Opo. mga alas 3, ganyan. Pagdating naman po, syempre, meron po tayong sariling pamumuhay din. Hindi naman po pwede puro barangay. Kailangan natin Opo. maghanap buhay. Di po ba? Opo, tama po. Meron po tayong maliit na negosyo na kailangan puntahan. Siyempre, pupunta ako sa aking business, alas 3 hanggang alas 6, nandun ako sa opisina ko naman, sa negosyo ko. Pagdating naman po ng alas 6, uwi lang po ako ng bahay para kumain. Kakain po ako, didiretso po ako ng barangay, kaya mga 7:30, nasa barangay na po ako noon. Hindi. Oo. Kaya po pala iba nagpupunta ng araw, hindi nila alam yung sa gabi po kayo madalas. Ay, Ano? nako po. Alam po, karamihan po sa mga nagkakaroon ng problema sa gabi, ako po yung nakikita nila at naabutan nila doon. Ang ganda po pala. Oo. Akala ng iba wala ka pag-araw, ano? Pero pupunta naman po kayo sa araw. Saka po ang nangyayari, di ba meron po sa araw, iba Opo. blatter. Opo. Ang paghaharap po nun ay gabi. Sa gabi po ang Oo. harapan. Sa akin po sila humaharap sa gabi. Ganun po yung nagiging ikot po ng barangay. Sa ngayon, Kap, 2026 na po. Ano pa po ba yung ating inaasahan ng ating mga kabarangay na magiging priority project po? Maikwento ko lang, nitong taon na to, marami tayong nagawa eh. Kasi unang-una po, nagpadlagay po tayo ng CCTV, pinaliwanag po natin ang ating barangay. Sabi ko nga po, pinagawa natin yung ating barangay. Kung makikita nyo po ang ating barangay hall, may kanya-kanya na po silang opisina. Wow, ganda. Yan po ang nangyari po kasi diyan, nung hiningi po namin yan, hindi po siya totally gawa. Rap lang po siya. Yung dati pong barangay. Oo, kaya ako po hirap na hirap kasi ang naging barangay po nun, yung maliit yung opisina rito sa bahay. Dahil nga po tibag yung aming barangay noong panahon na yun. Pero kaganda na po ngayon ng barangay niyo. Ngayon po, pinagpursigihan po namin kasama yung aking mga kagawad na gumawa kami ng na ipapagawa namin yung aming barangay. Nilagyan namin ng pondo. Kaya pala neat na neat ngayon yung barangay Yes, niyo. oo. Linis po. Ano? Kasi unang-una pa, yung si Kapitana ayaw ng marumi. Doon. Kaya katulong ko siya sa Linawin po natin, Kapitana, yung pong inyong may bahay. Yes, oo. Yun. Yung aking pong may bahay, pag nalalaman na madumi yung barangay, Nagagalit. tumatawag agad doon. Sabi niya, oy, di ba kaya kayo naka-duty dyan para maglinis. Yung mga mother leader natin, naglilinis kasi doon sa umaga. Kaya yun, napanatili natin yan na maganda. Tapos nadya pa yung aming tigalinis talaga, si Monong. Ayan, lagi nandun yan, naglilinis. Kaya kumbaga lahat meron. Nilagyan namin, di namin tinipid sa kasi kaya naman pasweldo yun ng ating, di naman pala sweldo, tawag dito, allowance. Allowance lang. Honorarium na. Parang honorarium lang. Parang pampalubag-loob. Pampalubag loob, no? Binibigyan natin sila. Ala kami dito yung yung tinatawag na Ghost project. Ghost employee. Ala kami dito noon. Yun maganda. Oo, bawal yun. Bawal. Kaya kami kumpleto sa tao. May naglilinis, may mga driver yung sasakyan. Ganon, yung mother leader kumpleto, yung BHW, kumpleto kami, hindi kami Totally meron pa nga ako diyan yung mga matatanda natin na senior citizen na gusto mag-exercise, Ngayon ginawa ko, naging programa ko rin na bigyan sila ng ng allowance. Wow. Na 500. Ang gagawin lang nila, sabi ka sa akin, kahit magwalis-walis kami sa yung bang lang ba, yung pang exercise na lang. exercise nila. Sabi ko, baka mamaya madapa kayo doon, wag na hindi paano kami, manghihina kami sa bahay, kung sa bahay lang kami. Sabi niya gano'n. Sige kung yun po yung tinatawag ko na Green Ladies. May Green Ladies ka rito. Oo. Ang balita ko po, Kap, meron ka rin dito ng bayanihan na itinaguyod mo para mapaganda. Yung ating mga kasamahan na gusto talaga na ganito nga yan, yung maglilinis, yung bayanihan ng barangay.
Meron tayo. Nandyan niya yun. Isa pa, dahil sa natuwa ako doon sa mga senior citizen, dahil syempre malapit po ako sa mga senior citizen. Opo. Kung di nyo po nasasabi, 1% po kasi yung ano nila, dinadagdagan po natin yun. Oo, di ba yung era, yung nakuha nilang yearly 1% ano. po. Kasi Hindi sila hati ng PWD. hati po sila. Hindi, 0.5 lang sila. Oo, No? ang ginagawa po natin, kinukumpleto natin yung kanila. Wow, kaganda po. Ganun Ano? po yung ginagawa. Yung iba talagang pinaghahati pa eh. No? At bukod po dyan, tuwing may birthday, may 300 pesos po ako sa kanila. Ay, mga senior po. Lahat po ng senior citizen na nagbe-birthday, meron po tayo niyan. Wow, galing nga. Hindi po kasi- alam ng iba yun ah. Kasi po, siyempre sabi ko nga po sa inyo, malapit sa akin ng mga senior citizen, nakita ko po kasi yung programa ng ating mayor na merong nakukuha tuwing birthday. Ginaya niyo po siya. Oo, ngayon sabi ko, bakit nagawa ng ating mayor, tsak, kaya din gawin ng ating barangay. Kalaban kahit po, kalaban man po ito o hindi. Yes, lahat. Basta birthday niya. Kasi po, hindi po sa akin pumupunta yan. Opo. Sabi ko nga po sa inyo, yung proyekto ko, hindi po sa akin na kay Kapitan ka lalapit para hindi po gano'n. Baga, kailangan pa na approval mo. No? Kailangan pa na approval ko, wala pong ganun. Doon lang po sa tauhan ng ating barangay na Direct na po. naka-duty. Direct Doon na lang po pala. sila direct na pupunta, doon sila magpapasok ng ID Requirement. nila, requirements nila. Okay na po yun. Hindi po yung kagaya na Kailangan na kayo sinasabi. pirma ikanikap. Kailangan na ka ni Kap, pirma. Kailangan na ka ng ganito ni Kap. Hindi na po. Oras na mapasok po kayo ng requirements, automatic po yun, may kasunod na po yun. Maganda. Ganun po. Ang balita ko, Kap, na-awardan ka rin po ng DILG. Opo. Kailan po yun? 2024, pero 2025 po siya in-award. Wow. Yun po yung SGLG Barangay. Nako, congratulations, Yes po. Kap. Yan po ang pinakamataas na parangal ah. Yes po. Yun po yung binibigay ng DILG na pinakamataas na parangal sa isang barangay captain. Magaling po kayong mawak ng pondo. Opo. Walang ghost project. Actually po, 27 barangay, kami lang po yung doon. Nako, congratulations, Kap. award Ha? po. Opo. Ayos po, Kap. Yun po ang katunayan na talagang malinis po ang inyong kamay na hindi kayo mahawak ng pondo ng barangay. Minamanage mo lang talaga. Sabi ko nga po, itong barangay di naman para sa amin. Kaya sabi ko, ang barangay ay para sa mga tiga-barangay Pagala. Kasi sa kanila yan eh. Ibalik natin sa kanila yan. Ibigay yung para sa Oo, kanila. ibigay yung para sa kanila. Kaya nga ako'y natutuwa. Sabi ko nga, marami tayong natutulungan. Lalong-lalo na po doon sa mga may sakit na nabibigyan natin ng kahit pa paano, madagdagan yung kanilang panggastos. Opo, maganda po Yan po yung talagang ng inyong lingkod. Ano po ba ang ating mga priority projects pa po? Itong darating na bago po mag-eleksyon. Totally, iniintay lang namin mapukpukan yung aming budget dahil hindi pa rin napupukpukan yung ating budget. Marami pa rin barangay ang hindi pa napupukpukan. Pero ang ating proyekto na nakalagay doon, unang-una po yung fence nung patubig. Yung bakod po, no? Bakod. Bakuran. Kasi di ba may maaksidente, delikado. may malulunod, Para iwas aksidente, sa mga bata na naglalaro. Ano? siyempre ang magulang alin na lang niya bantayan. Kaya minsan pag nalingat yung magulang, biglang tatakbo. Ganyan po yung mga bata. Kaya po, yan, sa ngayon po, ginagawa na po iyan kahit na iniintay pa po natin yung yung budget. Nagpapaluwal na po kayo ngayon. Kailangan po nating gawin eh. Oo. Kasi malilate po no? Kasi po ang naging katuwiran ko nung simula nung naging kapitan ko, pagka nasabi ko na eh. Opo. Ang kailangan yung katuparan eh. Baga may palabya de honor po kayo. Oo, yung katuparan eh, no? Yun po yung isa sa proyekto ngayon 2026 na yung fence ng ating patubig. Dagdag CCTV po ito. Lahat po ng sulok ng ating barangay. Lalagyan na. Lalagyan na po natin kasi nakita po natin epektibo. Opo, takot Dahil yung mga last year ba? Tama, last year o itong basta meron ho dyan nangyari na murder na pangyayari na napatay. Siyempre, kundi dahil po sa ating CCTV, hindi matitrace. Hindi po natin matitrace kung sino po yung tao na yon. Nahuli po yung tao. Nung gabi din na yon, ora mismo nahuli. Kasi na-trace na-trace nila, nung pagtingin nila sa CCTV,
dito pala nagpunta to. Oo, Dito, na-monitor. dito natin to hanapin. Na-monitor ka agad. Yes, na-monitor. Kaya nakita ko na epektibo po. Oh. Saka nakita ko rin yung mga karatig barangay na minsan nawawalan ng wallet, Opo. no, na yung motor hinahanap nila yung number ng motor. Oh, Pumupunta po sila dito, tinitingnan nila kung dito dumaan yung ating motor. Ibig sabihin po talagang Epektibo epektibo talaga. po. Kaya naging priority nyo po. naging ano ko po na ito para dun sa ating mga kabarangay ba. For safety nila. No, for safety nila na kahit na tayo sa gabing natutulog sila, May bantay na gwardiya may rin. gwardiya po sila doon sa Yun po maganda. Di ba po ba? Opo. Kaya yan, isa po yan sa proyekto ngayong 2026 na paramihin at dagyan lahat ng sulok ng ating barangay ng CCTV. Yung pong mga nakaraan po ninyong programa, tuloy-tuloy pa din po yun. Yes, oo, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga programa. Sabi ko nga po, dito tayo masaya eh. Opo. No? Dito para po bang mas pagka nakakatulong ka sa inyong kapwa parang masarap po sa pakiramdam eh. Opo, tama. No? Pagka po, Dati po kasi nung hindi ako kapitan, makakwento ko lang, nung hindi po ako kapitan, tumutulong na rin po tayo. kahit po hindi pa po kayo public hindi pa official. rin po tayo public official. Pinupuntahan na rin po tayo nung iba nating mga kabarangay na humihingi ng tulong. Talagang bukal sa loob niyo po Yes, tumulong. opo. Yun na po yung naging naging Legacy. legacy. Kasi may kwento ko lang yung kasing lola ko. Opo. No? Sa ano pa kami nakatira noon bagong na yun. Sa kabilang barangay. Oh, yun ang ano nila, yearly na nagpapamigay na sila. Nagpapamigay sila ng Kumbaga, bigas, nagse-share ng blessing, nagse-share ano? ng blessing. Opo. Minsan niya dumayo pa kami sa sa DRT para Kumbaga, lang. namanan niyo po, ano? Yun, hindi nagkasalin-salin po. Opo. Nasalin po to sa tita ko. Nasa dugo niyo talaga Oh, yung... ngayon nung nasalin po sa tita ko, nasalin niya yun sa mami ko. Nung nasalin sa mami ko, ako na po ngayon. Talaga nasa dugo niyo po yung paglilingkod, ano? Yes po. Yung pagtulong sa kapwa. Kaya kahit nung po, hindi pa po ako kapitan, nagpapamigay na po tayo ng bigas. Talaga Kasi hindi pa po uso nun ng mga social media, no? Hindi Wala pa po. pa nun, no? Saka, wala po kasi, ako po kasi pag gumawa, hindi po kasi ako nung nagpo-post. Oo. Halimbawa, nagawa ko po yung ginawa bilang isang kapitan, natural lang na gumagawa ako. May ginawa po ako, hindi po ako yung pipicturan, ipopost ko, hindi po ako ganun. Baga gusto niyo po gawa, hindi salita, ano? Hindi po. Kaya po nagugulat yung ibang kabarangay, naano na pala katulad niya yun. Wala pa ekang pondo, ginagawa na yun. Ganon. Excuse me po, Kap. Ito po, samantalahin na po natin ang pagkakataon. Alam ko pong may lakad ka pa po. Kung nanonood po ba yung ating mga mahal na kabarangay, ano po ba ang nais po natin i-mensahe para sa kanila? Ang number one na mensahe ko sa ating mga kabarangay, ang inyong pong lingkod ay patuloy na nagseserbisyo, patuloy na tutulong sa ating mga nasasakupan at magbibigay ng tamang pangangailangan ng ating mga kabarangay. Kabisado nyo naman po ang inyong lingkod na talagang pag lumapit po kayo, kahit pa paano po, gagawa natin ang paraan. Yun, ganda. Ganun po kasi naging natutunan ko na hindi po pwedeng tanggihan. Kasi kaya po tayo nandito. Dahil para magserbisyo sa ating mga kabarangay. Wow, napakaganda po ng mensahe ng ating action man ng Barangay Pagala. Ito, Kap, biglaan po itong tanong ko sa iyo. Nakakabigla ito, bagaman alam ko pong kaya nyo nang po sagutin to. Kung sakali po bang matutuloy ang barangay election this coming November 2, kayo po ba ay muling sasabak para sungkitin ang ikatlong termino o mananatili na lamang po kayo sa normal na pamumuhay? Pero malayo pa man yan. Siyempre, ang inyong lingkod patuloy pa rin na may kwento yan eh. 'Di ba tayo nung elementary tayo hanggang sa naging high school tayo, ang gusto natin makagraduate. Opo, tama. 'Di ba? Opo. Siyempre po, ito pong huling termino po ng inyong lingkod. Siyempre, ako naman po taas noong lumalapit sa inyo. Maganda na may grado mo eh. No, kumbaga meron po tayong mihora. Meron po tayong nakikita na
Kung wala po akong nagawa, ako po hindi nalalaban. Opo, ibagsak ka na, no? Oo, kaya lang po, siyempre patuloy po tayo na naglilingkod sa ating barangay. Nakatulad ninyo, nakatulad ng mga anak ninyo na gusto ninyong makagraduate. Opo. Ang inyo pong lingkod, siyempre gusto ko rin po makagraduate. Dahil po sa magandang ating nasimulan, gusto ko pong tapusin sa magandang pagtatapos din po. Wow, Di po ba? napakaganda po. Tama po. Siyempre po, pag nakagraduate ka ng isang katulad nito, isang sabi na nating mahirap ang isang tungkulin bilang isang kapitan sapagkat lahat po ng nasasakupan ng ating barangay, sa inyo po lahat lalapit yan eh. Di ba? Pero, pagkatapos na lumapit sa inyo, masarap po sa pakiramdam. Tama po. Di ba? Nakatulong na naman tayo ng isang pamilya. Di ba? Nakatulong na naman tayo ng isang may sakit. Saka tatawin nilang magandang utang na loob Ay, yun. hindi po. Hindi po nila utang na loob sa akin to. Pero para sa kanila po, Oo, sapagkat Napakasarap ng pakiramdam nila. ginagastos po natin dito, pera po ng barangay. binabalik nyo lang po. Binabalik lang po natin sa kanila, wala pong utang na loob. Kasi po, ang sinasabi pong utang na loob yung sarili. Opo. Sariling pera ko po ang ibibigay ko sa inyo. Meron pong pagkakataong ganun. Pero sa karamihan po kasi talagang may pondo tayo para dyan. Kumbaga binabalik nyo lang po yung Binabalik. servisyo. Oo. Kaya po, Yung para sa kanila. kung matutuloy man po yung halalan sa November 2, muli pong sasabak ang inyong lingkod upang paglingkuran po ulit kayo ng may puso at malasakit. Wow! Yun po ang Napakaganda. ano. Yan po mga kaparehas. Sadyang narinig po natin ang napaka-low profile. Bagaman hindi po alam ng iba na ito pong kapitan po na ito ay masasabing action man na kung saan po ay nakikita po ang kanyang mga programa at inaani at inani na ang kanyang pagmamalasakit. Siya po ay tinaguriang action man po ng Barangay Pagala na tunay pong gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan dito po sa Barangay Pagala, City of Baliwag, Bulacan. Na si ginagalang punong barangay, Kapitan Mark Anthony Macmac Velasquez. Mabuhay ka, Kapitan, hanggat gusto mo. Salamat po.